Hello guys! Madalas nating marinig yung term na kamote rider. Pero totoo, hindi lang mga motorcycle rider ang pwedeng maging kamote. Pwede rin yung mga driver ng mga sasakyan. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ano ba yung mga nakakainis na driving behavior na dapat nating iwasan para hindi tayo matawag na kamote driver. So ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! Yung number 1, using phone while driving. Bukod sa mahuhuli ka guys, no, kapag ginawa mo yan, matitikitan ka, very dangerous din yan. Kasi kapag nakatingin ka palagi sa phone mo or madalas kang tumitingin sa phone mo while driving, nawawala yung focus mo sa kalsada. At ang ending, baka may mga unexpected na event like may biglang tumawid, biglang huminto yung nasa harapan mo. Kung hindi ka agad nakarespond kasi nakatingin ka sa phone mo, anong pwede mangyari? Pwede kang maaksidente. Kaya kailangan talaga avoid using phone unless super emergency yon. At kapag kailangan guys na gumamit ng phone, pwede naman humanap ng safe place para huminto, saglit at gumamit ng phone. Or pwede nyo rin samantalayin kung mayroong mga Bluetooth audio yung inyong sasakyan, pwede kayo mag hands-free calling, sagutin yung tawag through your Bluetooth system ng inyong sasakyan. Number 2, not using turn signals or signal lights. Tanda natin guys, nilagay yan for a reason. No, kaya nga yung signal light meron sa sasakyan natin. Pati yung signal light switch niya, nilagay malapit sa manabela para madaling ma-activate ng mga drivers kapag gagamitin. At nilagay yan guys, hindi lang para sa safety reason o safety purpose, kundi as a courtesy din sa mga kapwa natin road users. Kasi kapag gumagamit tayo ng signal light guys, nabibigyan natin yung mga nasa harapan natin or nasa likod natin na makapag-adjust sa driving behavior natin. Kung liliko ba tayo, gigilid ba tayo, or dediretso. At syempre, kapag may signal light tayo guys, gusto natin gamitin natin yan. At least 30 meters bago tayo lumiko, dapat naka-on na yung signal light natin. Huwag yung biglang liko. No? Pag liliko ka, tsaka mo lang siya i-on para masabi lang na may signal light ka. Number 3, swerving. Ano ba yung definition ng swerving guys? Ang swerving is as abrupt change in lane or direction. Hindi naman natin 100% maiiwasan yung mga abrupt changes kapag nagdadrive, lalo na kapag meron namang mga obstruction bigla sa harapan natin. So kailangan talaga nating umiwas. Pero tandaan natin, kapag wala naman obstruction, yung tipong gusto mo lang magbago ng isip, bigla kang papalit ng linya ng walang abiso, swerving na tawag doon guys. At hindi maganda yon kasi pwedeng magulat yung mga nasa gilid natin or nasa likod natin kasi wala tayong abiso, bigla tayo nag-change ng lane. So ang mangyari, baka mag-cause pa tayo ng accident, hindi man sa atin, doon sa mga kapwa natin road users. Kaya iwasan natin yung swerving. The same thing din guys kapag sa expressway, kapag malapit na tayo or lalampas tayo sa exit natin pero nasa innermost lane tayo, no, wag ganun. Wag tayong bigla-biglang kakain ng maraming lane para lang makahabol dun sa exit natin. Exit na lang tayo sa next exit para safe tayo at hindi rin delikado sa mga kapwa natin driver sa expressway. Number 4, always on high beam. Isa to sa mga pet peeve ko guys. Pinaka nakakainis yan para sa akin. Totoo, meron tayong mga kalsada dito sa Pilipinas na sobrang dilim. No? Totoo naman yun, na hindi well lit. Kaya kailangan mo talaga minsan mag high beam. Pero guys, please naman, kapag may kasalubong kayong sasakyan, ilagay nyo naman sa low beam para naman hindi mabulag or masilaw yung kasalubong ninyo kasi kawawa naman, delikado yun, ano? Kaya kapag napansin natin guys na mahina na yung headlight natin, posibleng reason yan, malabo na yung headlight housing or mapupundi na yung headlight bulb natin or etc. Ipaayos natin. Hindi yung high beam lagi ang solusyon guys kasi nga, delikado yun sa mga kasalubong natin. And also, dagdag ko na rin, huwag tayong magpakabit ng super dark na tint kung sa gabi naman mahihirapan tayo mag-drive. Kasi ang ginagawa ng iba, magpapakabit ng super dark na tint para sa privacy daw, pero maglalagay naman ng super liwanag na ilaw or lagi namang naka-high beam sa gabi kasi wala silang makita. So i-balance lang natin guys yung privacy at the same time safety din ng mga oncoming vehicle.
Another thing, kapag magpapakabit tayo ng LED headlights, hindi ako against dyan guys ha. Gustong-gusto ko nga yung mga LED headlights kasi talagang malaking tulong yan sa pagdadrive, lalo na kapag madilim. Make sure lang natin na kapag magpapakabit tayo ng LED headlights ay ipa-align nating mabuti. Marami namang reputable shop na hindi lang basta nagkakabit ng LED headlights, nag-a-align din sila like yung Kion Sondra or yung Orion Philippines. So make sure lang, kasi kapag hindi yan naka-align guys, yung mga headlight housing natin, naka-design yan sa halogen. Kaya kapag nilagyan mo ng LED, malakas ang buga niyan. Kahit naka-low beam ka lang, pero sa kasalubong mo, para ka na naka-high beam. Kaya ipa-align natin mabuti, wag lang basta kabit ng LED headlights. Number 5, counterflowing. Isa yan sa pinaka nakakainis na gawain din ng iba sa kalsada, mapamotor man yan, tricycle or sasakyan. Tandaan natin, ang counterflowing guys, delikado yan. No, unless emergency. Okay lang kung emergency tas traffic. Walang problema doon, maintindihan yun. Pero kapag hindi naman emergency, ayaw mo lang may stuck ka sa traffic, delikado yan. Kasi kapag nagka-counterflow ka guys, bukod sa delikado mo mabangga yung nasa harapan mo, yung makakasalubong mo, may mga hindi ka rin napapansin sa kanan mo, like mga tumatawid na pedestrian, lumalabas na sasakyan. Diba, dami na natin nakitang video, may kinalaman dyan. Kaya talagang delikado. Kaya kapag kaalam nating ma-traffic yung pupuntahan natin o yung dadaanan natin at kailangan natin maging on time, no, ang gawin natin, huwag tayo mag-counterflow. Umalis tayo ng maaga. Number 6, cutting the line. Tandaan natin guys, nangyayari talaga yan. Yung pag may pila ng sasakyan, pwedeng sa stoplight, sa parking, or sa mga toll booths, no? May mga driver na talagang patiently naghihintay, pumipila sa mga ganyan. Pero wag naman tayo yung loko-loko na overtake tapos sa dulo sisiksik natin yung sasakyan natin. No, tandaan natin, hindi natin ikinagwapo yan. Panggugulang yung tawag dyan. Isipin nyo na lang, kung kayo yung in-overtake ka, naghintay kayo ng mahabang oras or minuto, tapos bigla na lang may overtake sa harap ninyo na hindi makapaghintay. Anong iisipin nyo? Anong mararamdaman nyo? Kung sa inyo ginawa yun. Diba? So yung cutting the line guys, form din yan ng respect sa mga kapwa natin motorista. Number 7, stopping by the side of the road. Don't get me wrong guys ha. Kung talagang emergency, nasiraan kayo or talagang may mga medical emergency, pwede naman, wala masamang huminto sa gilid ng kalsada or sa may sidewalk. Pero kung hihinto ka sa gilid kasi may bibilin ka sa tindahan, may hihintayin ka, or iba pa mang reason na hindi emergency, hindi maganda yun guys. Bukod sa mahuhuli ka, matitikitan ka as obstruction, tandaan natin, courtesy din yan sa mga dumadaan sa kalsada. Kasi kapag huminto tayo sa gilid ng kalsada, magkukos tayo ng traffic, lalo na kung maraming sasakyan or masikip yung kalsada. Kasi mahihirapan dumiretso yung mga sasakyan na nasa likod natin. At kung isasampa naman natin sa pedestrian lane or sa sidewalk, kawawa naman yung mga pedestrian kasi lalakad sila, iiwasan yung sasakyan natin. Pwede pa silang mabangga ng mga sasakyan sa kalsada. Kaya kapag kaganyan guys, halimbawa yung pupuntahan natin walang parking slot katabi ng kalsada, hanap na lang tayo ng mga parking slot further. No? Di bali maglakad tayo ng konti, wag lang yung makaistorbo tayo sa iba. Number 8 is road rage. No, tandaan natin, bukod sa nakakahiya yan kapag ka na-videoan ka at sumikat ka sa social media, no, hindi worth it mag-engage sa road rage guys. Bakit? Kasi bukod sa delikado yan, no, pwede kang ma-aksidente or mapahamak, lalo na kung matapang din yung nakaaway mo, may baril, diba? Hindi worth it yan para sa buhay mo, tsaka sa property mo or sa sasakyan mo na i-sacrifice para lang patunayan na tama ka or makipag-away ka, no? Or natamaan yung ego mo. So hindi worth it yung road rage guys. Tandaan natin, kapag nagdadrive tayo, normal talaga, may mga kamote drivers din or kamote riders sa paligid na nakakainis yung mga galawan sa kalsada. Pero lagi nating tandaan, no, hindi sila worth it. No, may mga pamilya tayo naghihintay sa ating umuwi tayo ng safe. Kaya magdala tayo palagi o magbaon tayo palagi ng patience kapag nagdadrive tayo, lalo na kapag sobrang traffic. No, yan lang natin sila. Kung gusto nilang maunahan, singitan tayo, okay lang yun. Ang mahalaga, kalmado tayo palagi para safe tayo makauwi sa ating mga pamilya at maka-arrive tayo sa ating destination ng okay. So, ayun na nga guys, yung mga driving behaviors na dapat nating iwasan para hindi tayo maging kamote driver. At kapag iniwasan natin yung mga yan, for sure, magiging enjoyable, relaxing, at calm
no? Masarap sa feeling yung mga drive natin, mapat city man yan or sa province, traffic man o hindi. So kung may natutunan ka sa video na to, click mo na may like button. At kung di ka pa nakasubscribe, click mo na may subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. So till the next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!